Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, at maya-maya, ang reyna ng mga mangkukulam ay biglang nagsalita sa isipan ni Sophie at sinabi, "Anak, mabuti naman nagising ka na. Akala ko kung ano na ang nangyari sa iyo anak," sabi ng reyna ng mga mangkukulam na elf. Nang marinig ito ni Sophie sa kanyang isipan, si Sophie ay nagsalita sa kanyang isip at sinabi, "Ina, ano ba ang nangyari sa akin? Bakit gano'n na lamang ang aking naramdaman sa aking paglunok ng itim na bagay na iyon?" Sabi ni Sophie sa kanyang isip. Nang marinig ito ng reyna ng mga mangkukulam, ito ay nagsalita muli sa isip ni Sophie at sinabi, "Anak, hindi nga ako nagkamali na makakayanan mo ang lahat ng sakit na iyong naramdaman. Matapos na may salin sa iyo ang lahat ng aking kapangyarihan, kinaya mo at ng iyong pangangatawan na makapasok ako mismo sa iyong spirito. Ang iyong katawan ay pagmamay-ari na natin dalawa. At ang aking kapangyarihan ay iyong na talaga aking anak. Pakiramdaman mo Sophie aking anak. Kung malaki ang pinagbago ng iyong aura at spiritual na lakas dahil sa ating pagsasanib." Sabi ng reyna ng mga mangkukulam na elf. Nang marinig ito ni Sophie, ito ay nagsalita at sinabi, "Ina, napakagaang ng aking pakiramdam. Tila na kahit ako ay hindi nalipad sa oras na ito para ang buong katawan ay tila nakalutang. At ngayon nararamdaman ko ang pangloob kong primordial spirit ay mas lumakas lalo na ang spiritual kong lakas. Ganito ba talaga ang lakas mo aking ina? Sobrang lakas ng spiritual na pagmamay-ari mo aking ina," sabi ni Sophie. Nang marinig ito ni reyna ng mga mangkukulam na elf, ito ay nagsalita at sinabi, "Anak, dahil sa iyong lakas na tinataglay at ng iyong spiritual na lakas, mas naging malakas ito sa pagsalin ng spiritual mo at ng aking spiritual na lakas. Mas higit pa ang lakas na mayroon ka ang iyong spiritual na lakas ngayon ay mas malakas pa kaysa sa aking spiritual na lakas na tinataglay nung ako ay nabubuhay pa. Kaya ngayon aking anak, ikaw ay isa na sa pinakamalakas na mangkukulam na elf lalo na sa buong lahing elf simula ngayon. Ang iyong tinataglay na lakas ay walang makakatumbas sa mga normal na elf. Kaya ito na ang simula para pagharian mo ang buong lahing elf aking anak. Ngunit, simula na muna natin sa mismong lahi nating mangkukulam na elf. Para mas madali sa ating gawin na kunin ang pamumuno sa mga normal na elf. At madami ka pa din kailangan malaman at matutunan para magamit mo ng tama at husto ang iyong buong lakas na tinataglay aking anak," sabi ng reyna ng mangkukulam na elf kay Sophie. Nang marinig ito ni Sophie ito ay ngumiti at sinabi, "Salamat sa iyo ina. Dahil sa iyo ang ganitong klaseng lakas ay aking nakamit. Tama kayo ina. Ang buong lahing elf ay ating pamumunuan ngunit bago mangyari iyon, kailangan ko muna malinang o matutunan gamitin ang iyong lakas na naisalin sa akin. Para sa ganon madali na lang sa ating na magawa na makuha ang pamumuno sa mga normal na elf. Lalo na sa mag-ama na sila Ken at Lynn. Ina sa ngayon tayo na munang tumungo sa ating lugar na mga mangkukulam na elf. At ang nangyari dito ay akin na muna ililigpit. Ang mga katawan ng sundalong ito na nagmula sa mga hanggal na normal na elf ay akin na munang lilinisin. Para sa ganon kahit na may magtungo dito ay walang bahid na may nangyari kakaiba dito lalo na sa iyong libingan," sabi ni Sophie. Nang marinig ito ng reyna ng mangkukulam na elf, ito ay nagsalita at sinabi, "Sige anak gawin mo na ang mga dapat gawin," sabi ng reyna ng mga mangkukulam na elf. At si Sophie,
ay biglang tinignan ang kanyang palad at maya-maya may itim na apoy na nagtataglay na nakakatakot na spiritual. At agad-agad na sinunog ni Sophie ang katawan ng mga kasundaluhan na kanyang pinaslang na nagmula sa mga normal na elf na kanyang nakalaban kanina. At sa isang iglap naging abo ang mga katawan nito. At ang abo ay mabilis na dinala ng malakas na hangin sa ibang parte ng lugar. At si Sophie ay agad na inalis ang apoy sa kanyang palad. Matapos masunog ni Sophie ang mga katawan ng mga sundalo na nagmula sa mga normal na elf. Agad niyang tinabyunan ang hukay na pinaglibingan ng reyna ng mga mangkukulam na elf na kanyang ina. Matapos magawa ni Sophie ang lahat ng ito, si Sophie ay nagsalita at sinabi, "Inatayo na sa ating lugar," sabi ni Sophie, at agad itong lumutang sa hangin at lumipad. Samantala kung nasaan sila Master Ken at Matandang Loss. Naramdaman ni Matandang Loss at Master Ken ang spiritual na nilabas ni Sophie dahil sa paggamit nito ng itim na apoy. At si Matandang Loss ay nagsalita at sinabi, "Ken, naramdaman mo ba ang spiritual na iyon?" Sabi ni Matandang Loss. Nang marinig ito ni Master Ken, si Master Ken ay nagsalita at sinabi, "Oo Loss, naramdaman ko ang spiritual na iyon. Ito ay nagmula sa loob ng ating imperyo. Ngunit kaninong spiritual na iyon nagmula? Ang spiritual na iyon hindi normal na spiritual. Ang spiritual na iyon ay parang aking naramdaman noon pa man. Ngunit hindi ko ito matandaan kung kailan," sabi ni Master Ken. Nang marinig ito ni Matandang Loss, ito ay nagsalita at sinabi, "Ako din Ken. Ang spiritual na naramdaman natin ngayon lang ay parang nagmula sa kilala natin nilalang. Ngunit ang spiritual na ito ay tila ba matagal ko na din hindi naramdaman. Ang spiritual na iyon ay may madilim na aura. Kaninong spiritual yon at bakit bigla din nawala ito?" sabi ni Matandang Loss. Nang marinig ito ni Master Ken, ito ay nagsalita at sinabi, "Loss, halika bumalik na tayo sa loob ng imperyo. Mukhang may kakaiba pang nangyari sa loob ng imperyo," sabi ni Master Ken. Nang marinig ito ni Matandang Loss, ito ay tumanggo lang at iniisip kung saan niya naramdaman ang spiritual na kanilang naramdaman ngayon lang, at kanino nagmula ito. At si Master Ken at Matandang Loss ay lumutang na sa hangin at lumipad pabalik sa loob ng imperyo. Samantala, si Lin ay lumilipad papalayo sa lugar na nasasakupan ng mga elf. Habang nalipad si Lin, ito ay nagsalita sa kanyang isip at sinabi, "Ama, patawad kung mas pinili kong hindi ka sundin na hindi ako umalis sa imperyo. Patawad Ama dahil hindi ko kayang mag-ante at walang gawin para ipaghigantay ang pagkamatay ni Yui dahil sa kagagawan ng lahi ng mga barbarian. Yui, patawad kung hindi talaga kita naprotektahan at patawad kung natagalan akong nakabalik sa ating mundo at imperyo. Alam ko kung ano ang pagkamis mo sa akin nung ako ay umalis sa ating lugar kasama si Daryl. Yui, miss na kiss na kita. Patawad talaga, kung nakabalik lang agad ako sa ating imperyo. Hindi mangyayari sa iyon ang mapaslang ng mga walang hiyang lahing barbarian na mga iyon. Pagbabayaran ko sila Yui sa kanilang ginawa sa iyo. Ang buong lahing barbarian ay aking papanagutin sa iyong pagkamatay. Pinapangako ko iyan sa iyo Yui," sabi ni Lin sa kanya isip habang nalipad ng mabilis. Samantala, sa ilang segundo na paglipad nila Matandang Loss at Master Ken pabalik ng imperyo, sila Matandang Loss at Master Ken ay nakarating na muli sa loob ng imperyo, at sa pagbalik nila, ang mga kasundaluhan na nasa pangkat ni General Oliver ay sinalubong sila. At ang mga ito ay nagsiyuko at sinabi, "Haring Ken at Matandang Loss, nakita namin lahat ng pangyayari kanina. Nais namin malaman bakit si General Oliver at Prinsesa Lin ay naglaban ng husto, at kanina lang si Prinsesa Lin ay tinamaan ng malakas na kapangyarihan ni General Oliver. Ano po ba ang nangyayari? At bakit ganito ang sinapit ng imperyo?" sabi ng mga kasundaluhan kay Master Ken. Nang marinig ito ni Master Ken, ito ay nagsalita at sinabi, "Makinig kayong lahat, kailangan niyong maghanda sa malaking digmaan na mangyayari anumang oras. Sa nangyari dito sa loob ng imperyo ng ating lahing elf, ay may ibang lahi ng nilalang ang sumalakay dito habang ang lahat ay abala, lalo na ako. Ang mga nilalang na iyon ay sinalakay ang ating imperyo habang wala ako sa ating imperyo. At ako ay nasa lugar ng mga mangkukulam na elf na abala na nagbabante sa lugar na iyon. Nakita nyo naman ang mga bangkay ng inyong mga kasamahan na mga nakakalat sa loob ng imperyo.
At ang mga gusali sa ating imperyo ay mga nawasak lalo na ang mismo kong kaharian dahil sa kagagawan ng mga nilalang na iyon. Dahil sa ginawa nilang ganitong karumal-dumal na gawain sa ating lahing elf. Nakakatiyak ako na may malaking galit sila sa ating lahing elf. At alam ko na hindi pa natatapos ang kanilang pagsalakay sa ating imperyo lalo na. Alam nilang nabubuhay pa ako. Sa ginawa nilang pagsira sa aking kaharian. Nakakatiyak ako na ako ang kanilang pakay na paslangin. At nabigo sila na mapaslang ako at hindi nila ako nakita sa loob ng imperyo at aking kaharian. Kaya nakakatiyak ako na babalik muli sila dito para tayo ay salakahan muli. Kaya kailangan natin maghanda sa kanilang pagbabalik. Sabi ni Master Ken. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!